Sa nakaraang kwento natin ay nakapasok na ang ating bida sa loob ng bilangguan at nang makapasok na siya ay binati naman siya kaagad ni Teddy. At sa pagpapatuloy ng kwento, sa puntong magsasalita na sana si Jin Sung ay bigla naman itong napayuko at napahawak na lamang siya sa kanyang ulo dahil nagtataka siya na kung bakit hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Tumatawa naman si Teddy habang pumapalakpak sabay sabi niya na mahal niya ang katulad ni Jin Sung na mga Koreano dahil mayroon silang magandang ugali at yumuyuko sa mas matanda sa kanila. Nang marinig ni Jin Sung ang pang-aasar ni Teddy ay kaagad naman itong nagpalabas ng kanyang aura dahil hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Inasar na naman siya ni Teddy at sinabi niya na nakakatakot ang mga tingin nito sa kanya. Kaagad niya namang kinuha ang singsing sa kamay ni Jin Sung sabay pasalamat niya. Ang ideya ni Teddy ang tinatawag na Killer Crown na mayroong ideya rank na B, at siya si John Wayne Gacy na isang mamamatay tao at nililinlang niya ang lipunan sa kanyang pagpapanggap bilang isang payaso at tumutulong sa mga kahit anong aktibidad at ang kanyang karaniwang pinupunterya ay mga bata. Ang clown disguise ay ang mas bata sa gumagamit ng ideya na ito ay hindi nila malalaman ang abilidad nito. Ang isang ideya niya naman na tinatawag na perverted killer ay kung mas bata ang kanyang kalaban kumpara sa kanya ay hindi nila kayang iangat ang kanilang ulo at nakadepende naman ang paglakas ng kanyang overall combat ability sa kanyang kaharap na kalaban. Nang mabasa ng ating bida ang ideya ni Teddy ay napasabi na lang siya na kung hindi dahil sa singsing ay hindi niya pa malalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at napasabi rin siya na isang nakakadireng abilidad ang ideya ni Teddy. Isinuot na ni Teddy ang singsing sabay tanong niya sa ating bida na kung naiisip niya bang isang pagkakamali ang kanyang nagawa dahil sa singsing. Dagdag niya pa na napagdesisyonan niya na hindi niya na kailangan pang magpanggap dahil ayon sa kanya na malalaman at malalaman pa rin niya ang patungkol sa kanya. Wala naman naging tugon ng ating bida bagkus ay pinahigop niya ng kanyang murderous intent ang kanyang espada na si Omni. At makalipas ang ilang sandali ay may napansin naman si Teddy kaya naman iniwasan niya ang umatake sa kanya na pisikal na murderous intent galing sa espada ng ating bida at napasabi na lang si Teddy na masyadong malamya ang kanyang binitawang pag-atake. Habang naglalabas ng kanyang murderous intent ang espada ay sinabi naman ni Jin Sung kay Teddy na sinabi niya na alam naman niya ang mga bagay-bagay subalit salungat ang naiisip niya. Seryosong sinabi naman ni Teddy na teka lang dahil natatakot siya at tinawag niya na baby ang ating bida. Dagdag niya pa na huwag siyang mag-isip na wala siyang hinanda na kahit ano para sa kanya dahil alam niyang darating siya. Ang mga taong nasa likod niya pala ay ang mga kaibigan niya na parang walang ulirat dahil nakontrol na ang mga utak nila. Tinanong naman ni Jin Sung na kung ginagawa niya bang hostage ang mga ito. Tinanong naman siya ni Teddy na kung bakit niya ba ginagawang komplikado ang mga bagay dahil kailangan niya lang naman makausap siya at minungkahi niya na kung maaari ay panatilihin nilang payapa ang kanilang pag-uusap. Nahihirapan naman si Jin Sung dahil hindi niya pa rin maiangat ang kanyang ulo at dahil sa narinig niya na sinabi ni Teddy patungkol sa kapayapaan ay nagalit naman siya dahil sa lungat ang ginagawang aksyon niya at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na gusto ni Teddy ang kapayapaan subalit ginagawa niyang bihag ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman dahil sa galit niya ay sinabihan niya si Teddy na mamatay na siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata at umaapaw siya sa kagustuhang pumatay. Pagkakita ni Teddy ng umaapaw na kagustuhang pumatay ni Jin Sung ay natarante naman ito sabay sabi niya na nandito lamang siya dahil inutusan siya ng pinuno nilang semipanot na kalbo na barumbado na may guhit ang ulo. Tinutukan naman siya ni Jin Sung ng kanyang sandata sabay sabi niya na natitiyak niya na makakahanap din siya ng paraan upang makita niya ang pinuno nilang kalbo at dagdag niya pa na papatayin niya muna si Teddy. Nagpanggap naman na natatakot si Teddy at sinabi niya na teka muna sabay pakyo niya sa ating bida. Nagtataka naman si Jin Sung sa ginawa ni Teddy dahil nakita niyang sinakal ni Giyong ang kanyang sarili at maging si Yuk Donggo, Lee Sunghwa at Hiwa Mata ay sinasaktan nila ang kani-kanilang mga sarili. Napagtanto naman ng ating bida na walang kakayahan si Teddy upang makontrol ang kanyang mga kaibigan kaya naman naisip niya na ang pinunong kalbo na semipanot ay nanunood sa kanila sa malapit. At napagdesisyonan niya na hindi niya hahayaang magpatuloy pa ang ganito dahil kung magpatuloy pa ito ay manganganib ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman kaagad siyang sumang ayon kay Teddy at sinabi niya na papayag na siyang dalhin siya nito patungo sa pinuno ng Thousand Skies sect na barumbado na kalbo ang gitna ng ulo. Agara namang nags itigil sa pagsakit sa kani-kanilang mga sarili ang mga kaibigan ng ating bida.
Naglakad na si Teddy at sinabihan niya pa ang ating bida na magkita na lang sila ulit doon at kaagad siyang tumalikod at binalaan niya si Jin Sung na kung gusto niya pang mabuhay ang kanyang mga kaibigan ay sundin niya lang ang inuutos sa kanya. Napamura na lamang ang ating bida at ayon pa sa kanya na hindi niya magagawang kumilos kapag hindi niya pa alam ang tunay na lokasyon ng leader ng Thousand Skies sect na kalbo ang gitna ng ulo. Subalit kapag nakita niya na ito ay natitiyak niya na katapusan na ng pinuno ng Thousand Skies sect at sisiguraduhin niya na papatayin niya ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nandito na sila sa kinaroroonan ng pinuno ng Thousand Skies sect at pagkabukas ng pinto ay nasilaw naman sa liwanag si Jin Sung na nagmumula sa itaas ng gusali. Pagkapasok nila sa silid ay bigla na lang lumuhad ang kanyang mga kaibigan sa harapan niya at laking pagtataka niya naman kung bakit naging ganoon sila. May bigla namang tumawa at nang marinig yun ng ating bida ay nakilala niya agad kung kaninong boses yun. At dito binati ng pinuno ng Thousand Skies sect si Jin Sung at tinanong niya ito na kung naalala niya pa ba ang sinabi niya sa kanya doon sa pinaglabanan nila. Lumapit naman si Jin Sung sa harapan at sabay sabi niya na nagtataka lang siya at tinanong niya ito na kung kailangan pa ba niyang maalala ang kanyang sinabi sa kanya. Tugon naman ng pinuno na kalbo na kailangan niyang maalala sa kadahilanang pareho ang layunin nila na palayain ang bawat tao at dagdag niya pa na ang mga hayop ay kilala bilang alaga ng mga tao na pwede nilang palayain kapag pinalabas nila sa pamamagitan ng pagpapakita ng hindi makatao at dagdag niya pa habang pinagmamasdan niya ang mga kaibigan ni Jin Sung na ang malusog na pangangatawan ay mayroon ding taglay na malusog na isipan at kung mamatay man siya ay dapat wala siya sa puntong ito sa kanyang kinatatayuan ngayon. Nakangising sinabi naman ng pinuno ng Thousand Skies sect na kahit na ang proseso ay komplikado subalit nandito na siya sa panghuli niyang palabas. Tinutukan naman siya ni Jin Sung ng kanyang sandata at pinatahimik niya ito sa pagsasalita dahil ayon pa sa kanya nakatapusan niya na at dagdag niya pa na natitiyak niya na magagawa niyang mapalaya ang mga bilanggo kasama na ang kanyang kaibigan kapag napatay niya na siya at minungkahi niya pa na maghanda na siya dahil medyo nakakaramdam siya ng kaunting galit sa ngayon. Pinagtawanan lamang siya ng pinuno na may kalbo ang gitna ng ulo sabay tanong niya na kung hindi pa rin ba niya naiintindihan kung bakit niya napili ang lugar na ito. Tugon naman ng ating bida habang tinututukan niya ng kanyang espada ang semipanot na alam niya kaya niya pinili ang lugar na ito upang magkaroon siya ng napakaraming tagasunod. Tumawa na naman ang pinuno na semipanot na kalbo at tinanong niya na naman si Jin Sung na kung naiisip niya ba na pumunta lang siya dito para sa ganoong kasimpleng rason. Bigla namang natigilan si Jin Sung sa kanyang narinig at nagtataka siya na napatanong sa kanyang isipan na kung bakit niya napili ang lugar na ito. Tinanong na naman siya ulit ng pinunong kalbo na kung iniisip niya ba na kaya siyang pigilan o si Vladi ng 13,000 na katao. Hindi naman maintindihan ni Jin Sung ang mga katanungan ng pinunong semipanot sa kanya kaya naman nagalit siya. At sinabi pa ng pinuno na kalbo na ipapakita niya na sa ngayon ang ibig niyang sabihin at bigla siyang sumigaw na uumpisahan na niya ang ritual at nagpakawala ng ideya ang pinuno na semikalbo sa lahat ng bilanggo. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla namang namutla ang ating bida dahil hindi niya inaasahan ang kanyang masasaksihan sa kanyang harapan at dito inaatake nila ang bawat isa at nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung bakit inaatake ng mga bilanggo ang bawat isa sa kanila. Inutusan ng pinunong semipanot na kalbo ang mga bilanggo na magmadali na silang magpatayan lahat. Nang makita ni Jin Sung na inatake si Giyong ay napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang munang malaman ang rason nito upang mapigilan niya ang ganitong sitwasyon at bigla naman siyang umatake at nang walang ano-ano'y kaagad naman siyang pinalibutan ng mga mamamatay tao at nang papaatake na sa kanya habang siya ay bakas sa kanyang mukha ang pagtataka dahil hindi niya naramdaman ang mga ito na papalapit na sa kanya. Subalit sinalag naman ito ng pisikal na murderous intent galing sa kanyang espada at nagsitalsikan ang mga bilanggo. Lumikha naman ng tunog ang espada na parang tumatawa at pinasalamatan naman ni Jin Sung ang kanyang espada na si Omni dahil sa pagsagip nito sa kanya. Pagtapos noon ay hinawakan niya naman ang kanyang leeg habang pinagmamasdan ang kanyang nakikita at sa isip-isip niya naman na masyadong limitado lang ang kanyang nakikita marahil ay hindi niya lubusan maitataas ang kanyang ulo at sinabi niya pa na kailangan niyang hanapin muna ang kumag na si Teddy upang magawa niya ng maitaas ang kanyang ulo at hindi niya naman namalayan na nasa likod niya na pala si Teddy.
Nakangisi naman si Teddy na mukhang logo ng Alaska at sa isip niya na matagal niya nang hinihintay ang pagkakataong ito dahil noong pagkakita niya palang kay Jin Sung sa airport ay gusto niya na agad itong patayin dahil gusto niyang makita na kinukuha niya ang kanyang spinal cord at gusto niyang marinig ang sigaw nito at gusto niya ang lahat ng kanyang gagawin sa kanya kaya naman kaagad niyang niyakap si Jin Sung mula sa likuran at pagkayakap niya at nag-aakma siyang aatake ay sinabihan niya pa si Jin Sung na sisiguraduhin niya na magpapakasaya siya na makita ang bangkay nito at paglalaroan. At sa puntong papalapit na ang kanyang pamatay na pag-atake ay bigla naman siyang hinawakan ng ating bida sa kanyang kamay at dahil dun ay laking gulat niya naman at nang walang ano-ano'y binali ni Jin Sung ang kanyang braso sabay tanong ng ating bida sa kanya na kung gusto niya na bang mamatay habang si Teddy naman ay napasigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nagtataka naman siya at tinanong niya si Jin Sung na kung paano niya nagawang maramdaman siya dahil sigurado naman siya na binura niya ang kanyang presensya gamit ang kanyang ideya. Kaagad naman siyang hinila ni Jin Sung at bigla niya itong sinaksak sabay tanong niya na kung ano pa ba ang gagawin niya sa kanya. Napaubo na lamang si Teddy dahil sa pinsala na kanyang natamo at binunot naman kaagad ni Jin Sung ang pagkakabaon ng kanyang espada sa tiyan ni Teddy. Umuubo naman na sinabi ni Teddy na tama na yun sa kanya dahil nagawa niya namang saksakin siya subalit sinabi naman kaagad ng ating bida sa kanya na hindi pa sapat yun kumpara sa ginawa niya sa kanyang kaibigan at maging sa kanya at kaagad niyang sininyasan ang kanyang espada na atakihin si Teddy at natusok naman ito ng matatalim na naging pisikal na murderous intent na ipinalabas ng kanyang espada. At hindi pa naging kontento si Jin Sung at sininyasan niya pa si Omni na atakihin si Teddy at nang walang ano-ano'y inatake nito ng napakaraming pisikal na murderous intent at tumusok ito sa katawan ni Teddy at tumagas lamang ang dugo sa katawan nito. Pagtapos mamatay ni Teddy ay naiangat niya na ang kanyang ulo sabay sabi niya na hindi niya papatayin ang lahat ng nandito maliban na lang sa 2 tao. Agad niya namang sinabihan si Omni na kainin niya ang kaya niyang kainin na murderous intent. Bigla namang nagwala ang kanyang espada at madami na ang kanyang may nukbang na mga murderous intent galing sa mga bilanggo. Nang makita yun ng pinuno na semi-panot na kalbo ay napangiti naman ito dahil ayon pa sa kanya na alam niya na gagawin ito ni Jin Sung dahil ang plano niya ay ang magwala si Jin Sung gamit ang kanyang murderous intent. Inutusan naman ng ating bida ang kanyang espada na si Omni na alagaan niya ang lahat ng mga bilanggo at sabay alis niya sa kanyang kinatatayuan upang puntahan ang kanyang mga kaibigan at nang makita niya na ay napanatag naman siya dahil mga gallows at sugat lang ang natamo ng mga ito. Kaya naman napagdesisyonan niya na atakihin ang mga ito at habang ginagawa niya yun ay humihingi naman siya ng tawad dahil ayon pa sa kanya na pansamantala lamang silang matutulog at kaagad niya itong isinilid sa silda upang maging ligtas sila. Nang makita niya naman ang ginagawa ng kanyang espada na si Omni ay binati niya naman ito dahil nagagawa niya ng maayos ang inutos niya dito at sa isip-isip niya na mas mabuti nang magising ang mga bilanggo na masakit ang katawan kaysa naman mamatay ang mga ito. At napagtanto niya naman na mukhang hindi nila kayang asikasuhin ang lahat sa kabila ng dami ng mga ito. Habang ang pinuno ng Thousand Skies sect na barumbado na semi-panot na kalbo ang gitna ng ulo ay nanginginig naman sa takot dahil hindi niya inaasahan na hindi pinapatay ni Jin Sung ang mga ito dahil inaasahan niya na magwawala si Jin Sung dahil sa taglay nitong murderous intent subalit nagkamali siya sa kanyang inaakala. Nakaramdam naman ng paghina ng paa ang ating bida at bigla siyang natigilan at bumagsak siya at ayon pa sa kanya na naparami ang pagkonsumo ni Omni ng murderous intent dahil nag-uumpisa na siyang makaramdam ng epekto nito at maya-maya pa ay bigla na lang umilo ang kanyang mata sabay tawa niya at kaagad niya naman itong pinigilan upang hindi siya mawala sa kanyang katinoan. At pinakalma niya ang kanyang sarili at pinapa-focus dahil nag-iisa lamang siya dito kaya kailangan niyang mag-concentrate upang mabawasan ang mga bilang ng mga sugatan. Kaagad naman siyang tumayo at nang makita yun ng leader ng Thousand Skies sect ay nagtatakang tanong niya naman kay Jin Sung na kung bakit hindi niya pinapatay ang mga nasa paligid niya. At dahil sa galit niya ay napasigaw na lang siya at napatanong na kung bakit at paulit-ulit niyang tinanong na kung bakit ang ating bida at dagdag niya pa na silang dalawa ay dapat pinapalaya ang mga tao sa mundong mapanlinlang. Tugon naman ng ating bida na tanga ang pinuno na semi-panot dahil ito na ang kanyang katapusan at minungkahi niya na lang na sumuko na lamang ito dahil wala naman na siyang magagawa pa. Sumigaw naman ang pinunong kalbo na semi-panot at tinawag niya ang kanyang alip-ores na si Adam. Bigla namang sumunod sa utos si Adam at pumunta sa tabi niya. Sinabi ng pinuno na kalbo kay Jin Sung na parang hindi pa rin niya naiintindihan na kung bakit niya siya dinala dito at dagdag niya pa na wala siyang intensyon na gamitin ang mga bilanggo bilang tagasunod niya. Nagtatakang tanong naman ni Jin Sung sa kanya na para saan ang lahat ng ito kung isasakripisyo lang ng mga bilanggo ang kani-kanilang mga buhay para lang sa wala.
Pinagmasdan naman ng pinunong semi-panot na kalbo ang ating bida at sa isip-isip niya naman na hindi niya kayang malinlang at mapasunod ito sa pamamagitan lamang ng kanyang murderous intent. Naisip niya na ang makapal na walang kapantay na murderous intent ni Jin Sung ay mainam sa kanyang pangunahing pinaplano kaya naman napagdesisyonan niya na gagamitin niya si Adam upang mas may palabas pa ni Jin Sung ang kanyang murderous intent. Inutusan naman kaagad ng pinuno na semi-panot si Adam na kalbo upang sugurin niya si Jin Sung at sumunod naman si Adam na kalbo sa inuutos ng pinuno ng Thousand Sky Sect. Inactivate naman ni Jin Sung ang kanyang ideya na tinatawag na Shulasul Key at nang malapit na sa kanya si Adam na kalbo hinawi niya naman ang kanyang espada at nagkaroon nito ng matutulis na parang karayom patungo sa katawan ni Adam na kalbo at hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Adam at sinundan niya naman ng pag-atake ng kanyang Rapid Shulasul Key. At dahil sa bilis ng pag-atake ng ating bida ay wala man lang nagawa si Adam na barumbado na kalbo. Nang matapos ang kanyang pag-atake ay nagkaroon naman ng malaking butas ang katawan ni Adam dahilan ng kanyang pagkatumba. At kaagad niyang tinutukan ng kanyang espada ang pinuno ng Thousand Sky Sect. Hindi naman makapaniwala ang pinunong kalbo na namatay si Adam na kalbo ng ganoon lang kadali. Minungkahi naman ni Jin Sung sa kanya na tapusin na nila ang lahat dito ngayon. Nagtatakang tanong naman ng pinuno na kalbo na kung bakit hindi siya naaapektuhan ng banal na ritual na sa katunayan ay mas dalisay ang kanyang taglay na murderous intent. Sagot naman ni Jin Sung sa kanya na kung talagang ang interesado siya sa ritual ay marapat lang na maging parte siya nito. Napaupo naman sa sahigang pinuno na semi-panot dahil sa takot at napatanong na kung may plano ba siyang patayin siya. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung sinasabi niya bang takot siyang mamatay at dagdag niya pa na mapagkunwari ang pinuno na kalbo. Napasigaw naman siya at tinanong niya si Jin Sung na kung bakit siya pa ang mamamatay at nang walang ano-ano'y sinaksak siya ni Jin Sung sa kanyang paa habang nagsasalita pa ang pinuno na kalbo na mayroon siyang responsibilidad na makita ang sangkatauhan kung paano niya baguhin ang mga pananaw nito at napasigaw na lang siya sa sakit na kanyang natamo. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na marami ang namatay na tao dahil sa kanya at tinanong niya ito na kung ilan na ba ang kanyang napatay. Napatawa na lamang ang semi-panot dahil hindi niya alam kung ilan na ang kanyang napatay dahil sa sobrang dami na. Binunot naman ni Jin Sung ang kanyang espada at sinabi ng pinuno na kalbo sa kanya na ang mga namatay ay isang alay lamang para sa mga gustong mag-evolve at napasigaw na naman siya dahil sa pagbunot ni Jin Sung ng nakabaon niyang espada sa kanyang paa. Nang mabunat na ni Jin Sung ang kanyang espada ay naghahanda na siyang atakihin ang pinuno na kalbo sabay sabi niya na pinag-isipan niya na ito kanina subalit ang daming satsat ng pinuno na panot habang ang pinuno na kalbo na semi-panot naman ay pilit pa ring tumatakas kahit na hindi na siya makalakad. At nang aatakihin niya na sana ang pinuno na kalbo na semi-panot ay bigla na lamang mayroong sumabog mula sa kanyang likuran at natigilan naman siya dahil hindi niya ito inaasahan. At lumipat ang eksena sa himpapawid ng Beijing at dito tinatawagan ni Miss Vlody si Lizin at kinokonpirma niya na kung naririnig ba siya nito. Nagulat siya kay Lizin mula sa himpapawid na hindi niya magawang makita sa kanyang lokasyon ang kinaroroonan ng ika-4 at tinanong niya ito na kung nakikita niya ba ang ika-4 sa kanyang lokasyon. Sagot naman ni Lizin sa kabilang linya na maging siya ay hindi niya nakikita ang ika-4 sa kanyang lokasyon at minungkahi niya kay Miss Vlody na sa ngayon ay mag-focus muna sila sa pag-rescue ng mga nakaligtas. Hindi naman makapaniwala si Miss Vlody na mayroon pang nakaligtas sa kabila ng pangyayaring yun at kinonpirma niya na kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Tugon naman ni Lizin sa kanya na nagawang iligtas ni Shaoran ang mga tao hanggang sa huli at naging posible lang yun dahil sa kanyang kasanayan. Ang pinakamalakas na tao na kaysa isang nagtataglay ng 3S na overall combat ability ay ginamit niya ang kanyang huling lakas upang makasagip siya ng mga tao bago siya mawalan ng hininga. Nalungkot naman si Miss Vlody dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na namatay ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Sinabi naman ni Lizin na ang kanyang pinagtataka lang ay nasa kalagitnaan sila ng paglalaban subalit bigla na lamang nawala ang ika-4. Tinanong naman siya ni Miss Vlody na kung mayroon pa ba siyang nalalaman. Tugon naman ni Lizin sa kanya na yun lang ang nakalap niyang iniulat sa kanya subalit pagkatapos mapatay ng ika-4 si Shaoran ay matagal itong nanatili sa himpapawid at paulit-ulit nitong sinasabi na nakakaamoy siya ng dugo at pagtapos noon ay bigla na lamang siyang umalis sa Beijing. Naalala naman ni Miss Vlody si Jin Sung dahil napagtanto niya ang sinabi ni Lizin na patungkol sa dugo. Napamura na lamang si Miss Vlody at napatanong naman si Lizin sa kanya na kung mayroon ba siyang sinasabi dahil hindi niya narinig dahil mahina ang kanyang boses.
Sumigaw naman si Miss Bloody na ang lugar na patutunguhan ng ika-4 ay ang New York at sinabihan niya si Lizine na nanganganib na sa ngayon ang kanyang mga ipinadalang estudyante. Bumalik ang eksena sa ating bida at pagtapos ng pagsabog na yun ay napuno naman ng alikabok ang paligid at pagkalingon ni Jin Sung ay hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakita. At dito nakita niya ang ika-4 na nanggaling sa libro ni Daniel at sinabi ni ika-4 na interesado siya sa kanyang nakikita at minungkahi niya na huwag lamang siyang pansinin at ipagpatuloy lamang nila ang kanilang ginagawa at kung hindi nila ipagpapatuloy ay papatayin niya ang mga ito. Umaliwalas naman ang mukha ng pinunong kalbo at isinigaw niya na sa wakas ay nandito na siya at bigla naman siyang napaluhod at sabay sabi niya na hindi niya sinabi na hindi ito mangyayari at sinabi niya pa na kapag mamamatay ang laman ng iyong puso ay sasagutin siya ng Panginoon. Abot tainga naman ang kanyang mga ngiti at sinabi niya na hindi nga siya nagkamali at dagdag niya pa na nagpapasalamat siya sa kanyang sarili dahil ang sangkatauhan ay mag-evolve na sa susunod na hakbang. Tinawag niyang Panginoon ang ika-4 at inutusan niya itong pagpalain siya at hayaan siyang makapag-evolve. Seryoso naman ang tingin ng ika-4 sa pinuno na kalbo habang ang kalbo ay tumatawa pa dahil sa tuwa at nang walang ano-ano'y inatake siya ng ika-4 gamit lamang ang kanyang hintuturo at napisa ito na parang kuto. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.